Magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Panoorin po ninyo ang aming recipe for today na noon pa ako tuwang-tuwa dahil ang pangalan ay Gawang-gawang. Gawang-gawang? Galang-galang. Para po sa mga hindi na nakakaalam, kagaya ko noon, hindi ko alam, yung apelido pala namin, Nagalang. Ang ibig sabihin, sa old Kapampangan na salita, vocabulary ng salita, galang is actually bracelet. So, itong mga iluluto ngayon na cookies sila, no? They look like Bread siya. bread na malutong. And they look like bracelets. Diba? Nakaka-excite. So, pag po kayo nga alis, pagbalik po namin, makikita po natin ang paggawa ng galang-galang. Magandang araw po mga kapitbahay. Ang gagawin namin ngayon, gagawin pala ni Engcar ngayon isang reseping nahukay. Kasi hindi na namin nakikita ang ginagawa ito, pero natatandaan ko pa ito nung araw nung ganyan pa lang ako maliit. Yung mga medyong may edad na, alam pa nila kung ano ito. Ito ay ginagamit ng mga, hindi ginagamit, pinagbibili ito sa may simbahan pag kumpil ng mga bata. Ang tawag ng sa recipe nito ay galang-galang. Simple lang siyang bread. Para siyang bagel. Hardened bagel yung tawag nila. In English, it's bangle bread. First, yung flour. Tapos, add natin yung yeast. Mix muna natin yung dalawa. And then, saka natin i-add ang sugar at ang salt. Sa bowl natin siya umpisahan para hindi masyadong makalat. So, mix muna natin yan para hindi tayo mahirapan mamaya. Then, make a well at the center. I-add natin ang water at saka yung oil. Gradually, stir. Unti-unti natin kukunin yung dry ingredients, kasi pag binigla natin, baka magkaroon ng lumps o magbuo-buo, mahirapan natin i-smooth mamaya pag ninid na natin. Ayan. Pag ayaw na siyang mahalo, lipat na natin sa table para inid. Noong araw kasi, may bakery po kami dito sa Angeles, ng father ko. Tapos nakikita ko yan. Ngayon, madalang ko lang makita. Yung pala, pag lang may sabay-sabay kasi ang pagpapakumpil ng mga bata noon doon sa malaking simbahan, sa Holy Rosary. Doon ko lang nakikita yan. Tapos gumagawa ng marami yung mga panadero namin. Tapos nakikita ko, tinutuho ko, tinatali nilang by 10. Sabi ng mother ko, nung in-interview ko ang mother ko, who is now 91 years old, binebenta yun, sabi niya, pagka may kumpil. So, pag daw katapos ng kumpel, yung mga nagtitinda nandun sa tabi ng pintuan ng simbahan, sinasalubong sa mga bata, sa mga nanay, sa mga ninang ng mga batang nagpakumpel. Ngayon, sabi ko sa mother ko, malutong ba? Kasi, actually, wala po kami exact recipe na inano rito. Pinagtanong-tanong ko lang kung paano. Parang natatandaan ko malutong. Kasi hindi mo naman matataling ganyan kung hindi sa firm.
At hindi na siya lalong makunat dahil mabigat yun pagka ganun eh. So malutong siya, sabi ng mother. So tapos ang natatandaan ko, meron siyang glaze na puting matamis sa labas. So sabi ko kay Engkar, gawin natin Engkar para medyo yung mga bata na hindi pa nakita yan, yung mga kabataan ngayon, medyo magkaroon sila ng idea kung ano yung mga tradisyon natin nung araw na hindi na ginagawa ngayon. So, I hope this recipe, yung medyo, hindi naman ma-duplicate yung malapit sa dun sa talagang recipe nito. Kasi yung mismong tiyo ko na gumagawa niyan, Hindi niya matanda ng recipe. Is almost 90. Kaya, sabi ko, Engkar, gumawa ka. Explain ko kay Engkar, ganito yan, ganyan yan, malutong. So, eto. Tinry po namin na gumawa ngayon ng galang-galang. So, I wouldn't say this is an exact recipe. No, it's not. Basta yung natatandaan ko, malutong siya. Tapos, nakatali siya ng 10. Tapos, may glaze siyang puti. So, gaano katagal mong ininid yan hanggang hanggang pumino lang. Hanggang pumino lang. Wala nang ready na ganyan ngayon pag may kantin. Wala nang... Baka sa ibang lugar, sa Pampanga. Usually sa Catholic, Catholic Church? tradition. Tradisyon yan. Kasi sa ibang bansa, na may mga Catholics din, meron silang ganito. Iba lang. Yung iba cookies. Pero meron parang ganito, hardened bagel. Pero sa Pampanga, ang tawag yan, galang-galang. Alam ko yung pangalan. Kasi pinabato pang ganyan ng mga panadero namin. Kaya sabi ko, it's something na hard, malutong. Matatapos nila ganyan, igaganyan lang doon sa lalagyan eh. Hindi siya madaling mag-break. So, ninid lang. Pino-fold-fold ko lang. Marami technique sa kneading, pero mas madali yung ganito. Ang araw, inahampas-hampas pa yan. Hindi mo kailangan. Pagka may bubuo, ihahampas. Pero nung una ako nagtuturo, inahampas namin ng tinapay. Pag hindi smooth, inahampas ko rin. Kaya lang, wala naman siyang lumps. So, kung marami yan ang gagawin mo, magtitinda ka ng tinapay, mag-invest ka na sa mixer. Yung recipe nito, pwede rin siyang gawing breadsticks. Malutong kasi. So, pag ginawa siyang breadsticks, malutong din. Kung gusto niyo yung breadsticks na malutong. Kasi merong breadsticks na soft. Ito yung crunchy, na dry hanggang sa loob. Pero malabo yung lutong niya. So, kasi hindi dapat matigas ang lutong eh. Hindi mo nabanggit kanina kung anong temperature ng oven pala pag 325. Kasi nga, parang ita-dry natin siya. 25. Tapos, pagkatapos mong ninit na ganyan, gaano mo katagal pa? I-rice natin to ng mga 1 hour. O hanggang mag-double. Matulog muna kayo ha. After 1 hour. Hindi, ganyan naman po ang tinapay. I-rest mo talaga. Para umalsa. So, almost So, hindi mo kailangan hilahin, hindi mo kailangan. Kasi pag ginaganyan mo, nasi-stretch na siya. Ayan, ayan. So, she's folding, and then rolling, and then folding, and then rolling. At kung nakikita nyo, malinis na yung mesa namin. Kanina, nakalat yan. Medyo hard, ano yan? Medyo hard yung hard like of bread yan. Hindi yung malambot na namin. At matabang ito, hindi ito. Ang pinaka-lasa lang ito talaga yung glaze sa labas. Tinitingnan ko kung smooth na. So, dahan-dahan lang. Pag gusto nyo makita kung smooth na, huwag nyo masyadong hilahin. Relax ng konti. Para mag-relax din yung dough. Kasi pag pagod yung dough, talagang hindi yan mag-smooth. Laging magpunit. Ito yung ipo-fold. Ayaw niya mag-stress. Kasi yung bread naman natin hindi pa aalsihin talaga. Hindi pinapaalsan, double yung size, double yung Hindi, yung bagay. first, yung bulk fermentation, pero yung mamaya bago siya i-bake. Hindi masyado. Oo. So habang nira-rice naman natin to for 1 hour, nagsusmooth yan. Isa. Bilisan natin. So, nira-rice muna natin.
cover. Oil. Hindi na. Hindi na kailangan ng oil ng bulo. Basta tatakpan mo at wag mong pababayaan sa mahangin na lugar dahil magkakamang balat siya. Yan. Malsa na. Umalsa na yung ating dough. Tumoble na. So, kunin natin siya. At i-roll out sa table. Ngayon para hindi dumikit, sprinkle tayong konting harina sa lamesa. At kakat natin ito ngayon parang donut na malalaki. Kailangan manipis lang siya dahil ang galang-galang ay malutong. So, mahirap siyang palutungin kung masyadong malutong. Natuwa lang ako sa pangalan mo. Mas nag-pwede mo na. Ngayon, nung hinahanap ng kami ng recipe, wala po kami makita ng sapo. Yan, bumibigay na. Pwede na natin ilagay ito sa sa museum. Yan, okay na. Eh, Kaya natin linilift, no? Bago i-cut, para huwag mag-deform, i-lift. kasi kung hindi, Oo. tatabi Kaya, siya. para yung i-atras nung dough, i-atras niya. Yan, so, cut. Piraso lang dyan. Hindi ka man makagawa ng 10. Kasi ang isang tuhod niya, sabi ng lola mo, 10. Sabi niya, Vietnam. Mahirap ang buhay niya. Hindi ko na rin matandaan kung gaano kalaki. Kasi nung maliit pa ako, pinaglalaroan ko yan. Eh, maliit pa ako, pinapasok ko dito sa akin. So, ginagawa ko talagang brace. Kasi agad-agad ko ganyan. Mga 6 ba? O 7. Hindi, alisin pa natin yung gitna. I roll out mo ulit. Ayan. Kailangan nasa gitna. Hindi ka mukha na. Yung una mong ginawa nun, talagang hindi ko pwede sa inyo kung hindi bakit sa data. Yun yung pangyo. Hindi yung itong recipe. Ah, okay. Recipe. So, ayan. Para silang donut na malalaki. Yan, ganyan-ganyan lang pwede yung mga araw. Kung na isang Pwede. bowl, tapos gaganyan-ganyan lang. Eh, marami yung mga palagyan. Nahihila dahil yung table ay so ito, pwede pa nating i-roll out uli. Kasi pag tinano mo uli, madideform. So, ganito lang. Sa boiling water, parang bagel, parang pretzel, 30 seconds. Para magkaroon siya ng makunat-kunat na crust sa labas. So, 15 seconds. So, parang bagels na yan. Pag masyadong matagal, hindi na yan aalsa. Pag 30 seconds lang, aalsa pa ng konti. So, hindi siya ganun katigas. Medyo malambot ang lutong niya. So, ito kasi hindi natin pa pwedeng i-roll out. Lalaban niya. Pagka hindi na lumalaban, pwede na i-roll out. So, kailangan may paper kasi malagkit dahil nga kumulo. Nilubog natin sa kumukulong tubig. Medyo yung starch niya. No? Ngayon ito, tingnan nyo, pag hindi na masyadong bumabalik, pwede na i-roll out. Huwag nyo nang i-smooth bago nyo i-roll out. Total, masusmooth yan pag i-rolling pin. Dahil habang ninidid natin yung dough, lalo siyang kumukunat. Mahirap siyang i-roll out.
maganda talaga i-rest siya bago i-roll out ulit. So, ganun lang. Tapos i-rest ito, kailangan i-rest na naman natin. Hindi. Basta kumulo na yung tubig, pwede. Hindi naman natin siya niluluto. Nilalagyan lang natin ng parang makunat yung crust. Parang bagel. Parang pretzel. Ganito rin. So, ayan. Habang hinihintay natin yung ibang dough, mag-relax. Habang hindi pa ito nare-rest, pwede na natin i-bake yung mga na form na natin. So, kailangan habang mainit sila, mas maganda doon sila i-glaze. Gawin na natin yung glaze. Alam ko niluluto na yan. Pwede, mas mabilis matuyo kung iluluto. Oo, kaya nga. Kasi Pero sa bakery tutuyo lang yan. niluluto yan. Basta mainit yung ating galang-galang. Mabilis naman sila ng gano'n. Dinidip nila. Marami. Dinidip ba? Hindi, dinidip tama. Diba yung dinidrizzle, diba naman sinakay yun? Yung ano yun, Pilipit. Dinidrizzle. Yun, alam ko yun. Abutan ko pa yung mga Pilipit. Hanggang ngayon nata, meron pa mga Pilipit. So, ididip mo yun yan. Dip lang. Tapos, para yung sobra, tumulo. Tapos, yung tumulo na yan, pwede pang gamitin ulit. Babalik lang sa bowl. At kung natuyo, dagdagan uli ng liquid. Milk or water. Sa inyo na. Tapos pag ano yan, itatali nila ang 10 sa isang tali. Hindi ko na matandaan kung... Alam ko, hindi mo binibenta yan sa bakery, dinadala sa simbahan. Yung mga nagtitinda. Kaya abang nila doon sa mga bata. Binibigay lang. Hindi, binibenta nila doon sa mga nanay, sa mga ninang. Wala na. Nung kinumpilan ako, wala na. Kasi nung... ngayon ang kumpil, 7 ba o 12? 12. Dati, Kasi nung araw, pagkabinyag lang, pwede nang kumpil. Tama ano nga. na nga yan, kasi Mio, Para ikon. isa pa, para maging 10. Kailangan 10. Yan na lang. Yan na lang. Hindi, kakainin ko to. Lumuto ka na. Lalugot na. Parang masakit. Kasi pinatuyo. Kaya yung description niya dun sa Italian na website, Ardent. Kasi dun sa Italy rin, dahil maraming Catholics, yan. Binibigay din yan pag confirmation. Nagkasya dito. Sinasot ko nung araw dito. Kaya nga kailangan ganun ng size. Kasya sa bata. Ano na yan? Okay na lang. Patutuyuin lang natin yan. Tapos, pwede nang ang tawag doon, itali. Itali. Ano to? Ito yung ganyan. Oh. Ito ang ating
Galang-galang. Ginagawa kong bracelet ng bata ako. Oh, kakasya nga, no? See? Bilog na bilog. At 10 yan sa isang tali. So, tinatali-tali Yo, sila. tatali yan, tapos ginaganyan sa mga, pag may kumpel, parang binibili ng mga nanay o ng mga ninang. Pinamimigay sa mga bata. Bata. Nagkumpel. Oo. Sinusuot mo to, di ang lagkit ng kamay mo. Eh, malay ko bang malagkit nung araw, bata pa ako eh. Okay, I wonder kung meron pa nito. Siguro meron pa, no? Around Pampanga. Sa Pampanga lang yata itong tradisyon na to. Santa Rita, meron pa yan. Santa Rita Kasi yung daw? mga tradisyon doon eh, talagang Buhay na buhay na ba? buhay. Medyo malutong. Ayan. Malutong yan. Kaya Parang- bato-bato. Parang breadsticks. Yan, parang breadstick yan. Malutong. Masarap. Something na different. Mhm. Alisin natin to dito. Kasi para... Pwede rin to pag Olympics. Tama! Yung ano ng Olympics. Okay. So, ayan. Ako po, matagal nang nababasa ko to, yung galang-galang. Pero hindi pa ako nakakita. Kahit kailan, hindi ko na inabutan yung tradition na yon, yung pamimigay nito. Oh, pero kamukha ng sinabi ko kanina, wala kaming recipe to start with. Mhm. Pinadescribe ko lang kay lola mo, at saka dun sa lolo mong isa, yung kapatid ng lola mo, na siya ang gumagawa ng araw sa bakery. Unfortunately, tatanggaling. Paano mo yung recipe? Mag ano na po, 80 plus na yun eh, mga 85. Okay, so this is an approximation. No? Baka Oo, kasi meron pang... pinadescribe lang malutong, Mhm. meron siyang coating ng powdered sugar, at saka milk o water. Tapos, ayan na. So baka may nakakaalam nung Yeah, baka may traditional talagang recipe nito. Please share it with us para naman hindi mamatay itong marami ng mga dying traditions, Yes, mga yung recipes na nagre-research na kami ni nakakalimutan. para yung mga recipes luma, mailabas. Okay, so ayan, ang galang-galang The na galang-galang. hindi namin makakalimutan. Dahil Yan ang pangalan namin. Mahina na kamay ko. This has been another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Sana po natuwa kayo sa aming recipe for today. If you have questions, comments, or suggestions, just leave us a message sa aming pong Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Mamaya, lalambot ng konti yan. Pero sa ngayon, ayoko siyang kagatin. Parang mas masarap Galing lang siyang ako sa ganito. dentist eh. Okay. Kaya malambot ang lutong naman yan pag maya-maya konti. Maraming salamat po.